dalaga ay naglalakad ng tulala papasok sa banyo nang hindi nalalaman na mayroong isang lalaking may perpektong katawan sa tabi na naliligo ng walang saplot. Nang sandaling nagbabalak gawin ng dalaga ang isang bagay, tila napansin ng lalaki na may hindi maganda. Pinatay niya ang shower at yumuko upang tumingin sa baba at nakita ang isang peres ng mga paa ng dalaga na nakatayo sa labas. Agad na ginamit ng lalaki ang shower para ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling ito, napansin din ng dalaga ang hindi pangkaraniwang bagay. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa kurtina at nang sandaling hinila niya ito. Ang dalaga ay natakot ng husto na halos matuyo ang kanyang dugo. Ang maliit na sili ng lalaki ay natakot din at halos sumiksik. Kung titignan ng mabuti, silang dalawa ay ang mga taong ayaw nilang makita. Ang pangalan ng lalaki ay Bisu, isang sikat na screenwriter na may obsessive-compulsive disorder. At ang pangalan ng dalaga ay Juin, isang top idol star ng Korea. Ang mga pelikulang ginampanan niya at ang mga pampaganda na kanyang inirer ay agad na naging sikat. Gayunpaman, ang mga idol drama ay hindi nakikipagkumpetensya sa pag-arte kundi sa pisikal na anyo. Habang tumatanda si Juin, kung hindi siya makakahanap ng pagkakataon upang magbago ng direksyon, sa kalaunan ay magiging isang artista siyang laos na walang kasanayan sa pag-arte. Kaya bilubos niyang batid ang krisis na ito. Isang araw habang nakikipag-usap sa direktor ng kumpanya, hindi sinasadyang nakita ni Juin ang bagong script ni Bisu. Sa bago at natatanging tema, tiyak na magiging isa pa itong hit. Agad na nakita ni Juin na ito ang pinakamahusay na pagkakataon para magbago. Kaya bago magsimula ang paggawa ng pelikula, nag-ayos siya ng husto upang hanapin si Bisu. Lubos na naniniwala si Juin na basta siya mismo ang humarap. Sa kanyang kagandahan at bilang isang top star, ang pagkuha ng pangunahing papel na babae ay magiging napakadali. Gayunpaman, nang kusang loob niyang iabot ang kanyang kamay at ngumiti upang ipakilala ang sarili kay Bisu, malamig siyang tumayo at sinabihan siyang isara ang pinto. Ang sampal sa mukha na ito ay talagang medyo hindi inaasahan. Awkward na isinara ni Juin ang pinto. Matapos ayusin ang kanyang damdamin, ipinahayag ni Juin ang kanyang layunin kay Bisu, at sinabi rin na 2 beses siyang nanalo kamakailan ng Best Lead Actress Award. Inakala niya na sa ganitong paraan ay mapakilos niya si Bisu upang gampanan ang pangunahing papel na babae. Hindi inaasahan, hindi lamang hindi pinansin ni Bisu kundi sinabi pa na masyadong maganda si Juin. Ganap na hindi angkop sa imahe ng karakter sa bago niyang pelikula. Tumawag pa siya sa producer sa harap niya. Nagpalit si Juin ng isa pang sikat na batang aktres para gumanap sa papel. Dahil dito, si Juin, na may 9 na taong edukasyon, ay talagang nagalit. Upang maibsan ang kanyang galit, pumunta siya sa dojo at nag-aerobic sa loob ng 1 linggo. Nang magsimula ang bagong pelikula ni Bisu, tila magiging maayos ang lahat. Ngunit ang sikat na batang aktres, matapos buhusan ng ketchup ayon sa script, ay humiling sa direktor na pansamantalang baguhin ang script. Umabot ito sa limitasyon ni Bisu. Pagdating niya, agad niyang sinermonan ng husto ang direktor. Balak ng direktor na hilingin sa kanya na isaalang-alang ang kanyang posisyon at palampasin. Hindi niya inaasahan na direktang sasabihin ni Bisu na hindi siya profesional. At bilang isang direktor, hinahayaan niyang makialam ang mga artista. Ang mga salitang ito ay nagpagalit sa direktor kaya umalis siya. Pagkatapos, muling pinuna ni Bisu ang batang aktres na walang pananagutan sa pag-arte. Isang komplikadong emosyonal na eksena habang operahan ang pumatay sa kanyang ama. Hindi lamang wala siyang lalim sa pag-arte, kundi gusto pa niyang baguhin ang script upang iba ang mabubulag. Nang akmang may sasabihin ang batang aktres, sinabi ni Bisu na nagme-makeup pa siya ng makapal habang gumagawa ng horror film. Gusto ba niya talaga ang pag-arte o gusto niya lang sumikat? Kung ganoon, wala itong pinagkaiba sa pagyura. Sa akda na ginugol niya ang kanyang puso at kaluluwa sa pagsulat. Sa pagkakataong ito, hindi na nakapagtimpi ang batang aktres. At sumugod kay Bisu na nagbabalak gumamit ng kung fu grip. Hindi inaasahan na naiwasan ito ni Bisu, kaya nahulog siya ng padapa. Agad na sinamantala ng batang aktres ang pagkakataon na magpanggap na mahinang biktima. Agad na inatake ng mga reporter na nakahuli sa balita si Bisu. Sinasabing bigla siyang nagwala sa set. Hindi lang niya tinakot ang mga artista gamit ang kutsilyo, kundi binugbog pa ang sikat na batang aktres. Sa isang iglap, si Bisu mula sa pagiging isang sikat na screenwriter ay naging simbolo ng karahasan. Takot na takot ang mga tao sa industriya nang marinig ang kanyang pangalan. Ang bagong pelikula ay nahaharap din sa panganib na tanggalin. Kinailangan ni Bisu na magpakumbaba at hanapin ang direktor upang humingi ng tulong. Nangako ang direktor na tutulungan siyang maipalabas muli ang bagong pelikula. Ngunit sa kondisyon na dapat niyang imbitahan si Juin na gumanap sa pangunahing papel na babae, dahil siya lang ang interesado sa bagong script ni Bisu. Talagang nagpahirap ito kay Bisu. Dahil tinanggihan niya si Juin ng 3 beses. Kahit lumuhod siya, hindi sigurado kung papayag si Juin. Nang marinig ang 2 salitang lumuhod, lumiwanag ang mata ng producer. Tinanong si Bisu kung ang pagluhod ay bahagi ng kanyang plano. Ang tanong na ito ay nagparamdam ng iritasyon kay Bisu. Bago pa man makareact si Bisu, agad na lumuhod ang producer upang ipakita kay Bisu kung paano ang isang tunay na lalaki ay marunong sumuko at bawiin. Habang nag-iisip si Bisu kung paano protektahan ang kanyang tuhod. Samantala, sa kabilang panig, nakatanggap din ng balita si Juin. Labis itong ikinatuwa niya. Malabo niyang nakita ang nagmamakaawang mukha ni Bisu. Gayunpaman, ang mas nagpasaya pa sa kanya ay nasa likod pa.
Isang araw habang nagbubukas si Juin ng mga regalo tulad ng dati, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang real estate agency. Sinasabing ang bahay na pinabantayan ni Juin sa kanila ay sa wakas ay ibinebenta na. Pagkatapos marinig ito, labis ang tuwa ni Juin na halos maantala ang kanyang menstruation ng ilang araw. Dahil ang bahay na iyon ay nagtataglay ng mga alaala niya mula pagkabata hanggang sa high school. Pagkamatay ng kanyang ama, umalis sila doon. At ang kanyang ina ay mayroon ding intermittent memory loss matapos maging isang top star. Laging pinangarap ni Juin na lumipat pabalik doon. Ngayon sa wakas ay dumating na ang pagkakataon. Kaya agad na pumunta si Juin upang pumirma ng kontrata sa nagbebenta ng bahay. Lumabas na, ang taong ito ay ang ina ni Bisu. Mula nang magising si Bisu mula sa aksidente sa sasakyan, lihim na nagkaroon ng intensyon ang kanyang ina. Iyon ay samantalahin ang pagkawala ni Bisu. Lihim na makipag-ugnayan sa agent upang ibenta ang bahay. At pagkatapos ay pilitin si Bisu na lumipat at manirahan kasama niya. Ngunit alam din niya ang matigas na ulo ni Bisu. Kung malalaman niya, tiyak na bibilhin niya ulit ang bahay kahit pa kailangan niyang lumabag sa kontrata. Kaya, sinabihan niya si Juin na panatilihing top secret bago lumipat, upang madali siyang makalipat. Walang pag-aalangan na sumang-ayon si Juin. Gayunpaman, hindi pa rin niya napigilan ang sarili na lihim na pumunta at kumuha ng larawan kasama ang bahay. Nang araw na iyon, sinamantala ng ina ni Bisu ang pag-alis niya para magtrabaho at lihim na tinawag ang moving company. Pagkatapos ay tinawagan niya si Juin na nakahanda na. Matapos umalis ng ina ni Bisu, agad na lumipat si Juin. Pagkatapos nito, nakatanggap ulit si Juin ang tawag mula sa kanyang manager. Sinasabing ang management company ni Bisu ay nagpadala ng imbitasyon sa kanya upang gumanap bilang pangunahing babae. Para kay Juin, ito ay talagang dalawang happy event ng sabay. Upang ipagdiwang, nagpa siya sina Juin at ang kanyang manager na magsaya ng husto. Samantala, tinanong ng manager si Juin kung gusto niyang tanggapin ang papel sa bagong pelikula ni Bisu. Sinabi ni Juin na kahit pumayag siya, kailangan pa rin. Napababae ni Bisu ang kanyang ego at magmakaawa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, tinanggihan niya ang isang top star na tulad niya ng 3 beses. Samantala, bumili si Bisu ng ilang bote ng alak at pumunta upang hanapin ang kanyang matalik na kaibigan. Nagbabalak gamitin ang alak upang kalimutan ang hindi magagandang bagay nitong mga nakaraang araw. Nalasing siya ng husto na hindi na niya alam kung anong nangyayari sa paligid. Nang magising siya kinabukasan, hindi niya napansin na may nagbago sa bahay. Sa ganoong paraan, tulala siyang pumasok sa banyo at pagkatapos, ay nakita ng lahat ni Juin nang walang natira. Sa kabutihang palad, nagpanggap si Juin na walang nakita, kaya binalutas ang nakakabahalang sitwasyon. Ipinakita ni Juin ang kontrata ng bahay upang patunayan na ipinagbili ng ina ni Bisu ang bahay sa kanya, at hiniling kay Bisu na umalis kaagad pagkatapos niyang makita ito. Pagkatapos, nang pumunta siya sa kumpanya upang hanapin ang producer, upang ayusin ang problema ng bagong pelikula, ipinakita ng producer sa kanya ang ranking ng balita sa paghahanap sa linggong iyon. Sinasabi ng media na hindi lamang siya may tendensya sa karahasan, kundi naniniwala rin na maglalaho ang kanyang karera sa screenwriting mula ngayon. Sa ilalim ng panggigipit ni Ju, sa ilalim ng pampublikong opinyon, kinailangan ni Bisu na sumang-ayon sa producer, na personal siyang pupunta upang humingi ng paumanhin kay Juin. Nang walang kahihiyang pumunta si Bisu upang hanapin si Juin, hindi pa rin niya kayang ibaba ang kanyang mapagmataas na ulo upang humingi ng paumanhin sa kanya. Sinabi pa nga niya na ito ang pagkakataon na ibinigay niya kay Juin upang makipagtulungan sa isang sikat na screenwriter. Ang ganitong saloobin ng paghingi ng paumanhin ay labis na ikinagalit ni Juin, na gusto niyang gawin siyang sandbag at suntukin. Kaya, pinuri niya ang bagong script ni Bisu na napakakaakit-akit at tiyak na magiging hit. Ngunit pagkatapos mag-isip ng mabuti, nagpa siya siyang huwag sumali. Ang hindi inaasahang pagbaligtad na ito ng sitwasyon ay nagpahilo kay Bisu. Sa kawalan ng pagpipilian, kinailangan ni Bisu na ibaba ang kanyang mapagmataas na ulo. Nang akmang humingi siya ng paumanhin kay Juin, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa nursing home, na nagsasabing biglang nagkasakit ang kanyang ina, at hindi makontrol ng ospital. Takot na takot si Juin nang marinig ito na halos hindi siya makatayo, at nahulog pa ang susi ng kotse sa lupa. Nang makita ito, kusa si Bisu na pumulot ng susi at dinala si Juin sa nursing home. Pagdating doon, agad na niyakap ni Juin ang kanyang ina at marahang inalo. Sa sandaling ito lang bumalik sa normal ang emosyon ng kanyang ina. Gayunpaman, lumalala pa rin ang sakit ng kanyang ina. Kinailangan ni Juin na manatili upang mag-alaga. Hating gabi na nang makita ni Bisu na stable na ang kondisyon ng ina ni Juin, tahimik siyang umalis. Kasabay nito, tinulungan din ng assistant na si Dong si Bisu na makahanap ng bahay na katulad ng dating bahay. Pagkatapos ng isang araw na pakikipag-ugnayan, naramdaman ni Juin na si Bisu ay hindi naman mahirap pakisamahan tulad ng sinasabi ng media. Kaya pumunta siya sa record store upang hanapin si Bisu, at ipinahayag na maaari siyang pumayag na gumanap ang pangunahing papel sa bago niyang pelikula. Ngunit kailangan niyang makita muna ang script ng unang 4 na episode bago siya makapagdesisyon. Labis ang tuwa ni Bisu nang marinig ito, at idineklara na kung hindi maganda ang pagkakasulat ng script, puputulin niya ang kanyang kamay. Gayunpaman, ang buhay ay hindi isang panaginip. Kung gaano siya kantiwala ngayon, ganoon din ang magiging pagkadismaya niya bukas. Dahil sa paglipat sa bagong bahay, hindi na siya makapagsulat kahit isang bantas.
Sa sandaling ito, pumasok ang assistant, at nakita si Bisu na hindi nakasulat ng kahit isang pamagat sa loob ng isang oras. Kaya inasar siya na baka naubusan na siya ng talento. Na nagpagali kay Bisu kaya nakipag-away siya sa kanya at pinalabas siya. Gayunpaman, pagkatapos ng isang umaga ng pagsusuri, naniniwala ang assistant na ang isang taong maayos at may obsessive-compulsive disorder na tulad ni Bisu ay marahil makakapagsulat lamang sa isang pamilyar na espasyo. Kaya, walang kahihiyang pumunta si Bisu kasama ang kanyang assistant upang hanapin si Juin, na nagdahilan na kukunin niya ang mga nakalimutan niyang gamit. Ngunit ang totoo ay gusto niyang magsulat sa pamilyar na lugar. Tulad ng inaasahan, nang umupo si Bisu, dumaloy ang kanyang inspirasyon na parang bukal. Kahit habang nagtatype, malandi ang paggalaw ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang manager ni Juin ay patuloy na hinihikayat siyang talikuran ang bagong pelikula ni Bisu. Dahil ang imahe ni Juin ay pangunahing idol comedy. Kung gagawa siya ng horror film, nag-aalala siya na kanselahin ng mga kumpanya ng pampaganda ang kanilang endorsement contract. Gayunpaman, sa ilalim ng matatag na paninindigan ni Juin, kinailangan ding sumang-ayon ng manager. Samantala, ang matalik na kaibigan na tumutulong kay Bisu na lumihis sa labas ay naging malapit sa kanyang assistant. Pagkatapos ng ilang linggo ng paglilibang, natulog pa sila ng magkasama. Nakalimutan ang ganap ang layunin ng biyaheng ito, at hindi pa rin nila naririnig kahit tumatawag si Juin. Hanggang sa makita ng assistant na si Dong ang mensahe. Saka lang sila natauhan, at nagmamadaling tumakbo upang hilahin si Bisu upang mag-impake at tumakas. Paglabas nila ng pinto, narinig nila ang boses ni Juin. Dali-daling sinabihan sila ng matalik na kaibigan na magtago, at pagkatapos ay bumaba at tinakpan ng kanyang paa ang sapatos. Ngunit paano malalampasan ang mga maliliit na panlilinlang na ito? Sa mga mata ni Juin, nakita ang mukha ng kanyang kaibigan na puno ng takot, kasama ang amoy ng alak sa kanya at pagkatapos ay tiningnan ang sapatos sa sahig. Agad na napansin ni Juin na may mali. Pagkatapos ng paghahanap, natuklasan niya si Bisu sa banyo. Ang tatlong tao ay parang mga batang nagkasala na naghihintay na turuan ni Juin. Sinabi ni Juin na kung tatawagan niya ang pulis, ang kanilang pag-ugali ngayon ay bumubuo na ng krimen ng iligal na pagpasok sa tirahan. Gayunpaman, sinabi ni Bisu na ang dahilan kung bakit sila narito ng gabi na ay upang matapos agad ang script para makapagdesisyon siya kung tatanggapin niya ang papel o hindi. Higit pa rito, nakakakuha lamang siya ng inspirasyon sa pagsulat kapag nasa kwartong iyon siya. Isa itong win-win situation. Pagkasabi nito, nagbuntong hininga siya na halos tapos na siya sa pagsulat. Hindi inaasahan. Ang mga salitang ito ay nakapag-antig kay Juin sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Habang tulala pa si Juin, agad na sinabi ni Bisu sa assistant na si Dong nadalhin ang printer at iba pang kagamitan. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsisik, natapos din sa wakas ni Bisu ang script ng ika-4 na episode. Ang bilis na ito ay nagpahanga kay Juin. Upang ipakita ang kanyang dakilang obra, inanyayahan ni Bisu si Juin na pumasok at basahin ito. Nang makita ni Bisu si Juin na nagbabasa ng script ng may atensyon at damdamin, naramdaman niya na tiyak na maayos ang kanyang gawa. Hindi inaasahan pagkalipas ng isang segundo. Sinabi ni Juin na baguhin niya ang lahat mula sa unang episode. Ang dahilan ay ang balangkas ay puro pagpatay at dugo. Horror. Nagulat si Bisu. Siya ay isang horror film screenwriter. Kung hindi siya magsulat tungkol sa madilim at nakakatakot na mga bagay, kailangan ba niyang magsulat ng idol romance drama? Naramdaman ni Bisu na talagang walang katwiran si Juin, ngunit hindi nag-abala si Juin na nagdeklara na kung hindi siya magbabago, hindi siya gaganap. Dahil dito, nagalit si Bisu ng husto at umalis kasama ang kanyang computer. Sa gabing iyon, pagkatanggap ng balita, agad na pumunta ang producer sa restaurant upang hanapin si Bisu. Sinabi sa kanya na huwag nang maging matigas ang ulo. Pagkatapos ng lahat ngayon, bukod kay Juin, wala nang ibang sino man ang nais makipagtulungan sa kanya. Upang buksan ang isip ni Bisu, kinailangan ng producer ng maraming pagsisikap. Sa kanyang pag-uwi, tiningnan ni Bisu ang billboard ni Ruin. At unti-unti niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Kaya, kinaumagahan, dumating siya sa premiere ng bagong pelikula ni Ruin upang maghintay ng pagkakataon na humingi ng tawad ng maayos. Sa kasamaang palad, si Ruin ay umakyat sa entablado at inihayag na ang kanyang susunod na pelikula ay isang akda sa kanyang paboritong genre. Dahil dito, natigilan si Bisu na nakatayo sa ibaba ng entablado. Hindi nagtagal, nakatanggap din si Ruin ng balita na dumating si Bisu sa premiere upang hanapin siya at humingi ng tawad. Laking tuwa niya. Sa oras na ito, si Bisu ay nakatayo pa rin sa labas ng banyo, nag-iisip kung paano magpakumbaba. Ngunit nang lumabas si Ruin, nagkunwari si Bisu na walang pakialam, lumapit. At pinuna si Ruin dahil napili na niya ang kanyang paboritong akda. Bakit pa niya kinailangan na ayusin ang mga horror scenes sa bagong script? Ang lahat ba ng sinabi niya na gusto niyang makipagtulungan sa akin noon ay pawang pag-arte lamang? Sa sandaling ito, isang reporter ang biglang lumapit na nagsasabing ang kanilang pag-uusap ay may amoy ng under-the-table rules. Hiniling ni Ruin sa reporter na huwag i-publish ang pag-uusap. Ngunit sinabi ng reporter na dahil sa pangkabuhayan, ito ay ang kanyang responsibilidad.
Si Bisu, na nakatayo sa tabi, ay hindi na nakapagpigil at sinabing, ang mga walang pusong reporter na tulad nila ay nambabanta sa mga artista o binabaluktot ang katotohanan. Hindi nakakagulat na ang pagkain nila ay mas mabaho pa kaysa sa banyo. Ang galit na reporter ay tumalikod at umalis. Tiningnan ni Ruin ang tanga sa kanyang harapan at walang magawa na sinabi. Sa pagkakataong ito, hindi lang nagkawatak-watak ang pakikipagtulungan, ngunit magkakaroon pa ng chismis. Masaya ka na ba? Sa oras na ito, napagtanto rin ni Bisu ang kanyang pagkakamali. Hindi ito ang orihinal na layunin niya sa pagpunta doon. Si Senza ay malapit na namang mag-top sa mga search. Sa katunayan, pagkalabas ni Bisu, ang internet ay puno na ng negatibong balita tungkol sa kanya. Nang naisip niya ang disappointed na mukha ni Ruin at ang hindi makapaniwalang anyo ng producer, labis siyang nagsisi. Walang kamalayan siyang naglakad muli patungo sa pinto ni Ruin. Balak niyang pindutin ang doorbell upang humingi ng tawad, ngunit naisip niya, kahit maging malambot pa ako ngayon, hindi pa rin ako sigurado na magpapatawad ang ibang tao. Kaya, malungkot siyang bumalik at humiga. Ngunit pagkatapos ng isang segundo, nagdala sa kanya ng magandang balita ang kanyang assistant. Lumabas na nag-post si Ruin online, at nagpasyang lalahok siya sa kanyang bagong pelikula. Labis itong ikinatuwa ni Bisu. At agad siyang tumawag kay Ruin na sinasabing, gusto niya itong makita upang magpasalamat ng maayos. Pagkatapos nilang magkita, nalaman ni Bisu na dahil sa kanya, nagpuyat si Ruin sa pagbabasa ng script. At para matanggal ang mga negatibong epekto, kailangan din niyang pumayag sa isang eksklusibong panayam sa walang pusong reporter na iyon. Nang makita na hindi inalala ni Ruin ang nakaraan at tinulungan, pa siya, naantig si Bisu at muntik ng maiyak, at hindi makapagpasalamat sa 18 henerasyon ng ninuno ni Ruin. Upang makasulat ng pinakamahusay na script, bilang pasasalamat kay Ruin, nagpa siya si Bisu na umupa ng isang silid sa bahay niya upang doon mag-compose. Dahil doon lang niya nararamdaman ang pinakamahusay na inspirasyon. Nang makita ang sinseridad ni Bisu, umayag si Ruin sa kanyang kahilingan. Ngunit upang hindi makaabala sa buhay ng isag-iisa, gumawa si Ruin ng isang kasunduan sa pagkohabitat. Ang layunin ay pigilan ang nakakainis na pagmamataas ni Bisu. Ang pinakamahalaga ay mula ngayon sa bahay, kailangang tawagin ni Bisu si Ruin na Miss Ate, bagaman naramdaman ni Bisu na may mali upang makalikha ng pinakamahusay na akda, wala siyang nagawa kundi sumuko at pumirma sa kontrata upang mabilis na matapos ang script. Kinabukasan, lumipat agad si Bisu. Dahil sa labis na kalinisan, si Bisu ay nag-spray ng disinfektante sa buong silid. Pagkatapos ay naglinis mula sa itaas hanggang sa ibaba, mula sa loob hanggang sa labas, nang hindi nakakaligtaan kahit isang hibla ng buhok. Kahit ang lugar kung saan nakalagay ang computer ay kailangang sukatin gamit ang spirit level at ang isa na pagkakamali ay kawalan ng responsibilidad para sa kanya. Nang bumalik si Ruin, ang bahay ay nagbago ng anyo. Malinis, maliwanag at elegante. Ang mga gamit sa refrigerator ay maayos ding nakaayos. At ang mga sticky notes ay maingat na nilagyan ng protective film. Nang may pagkakataon, nawala ang lahat ng gamit niya at nang magtanong siya, nalaman niyang inilipat na ni Bisu ang mga gamit sa storage. Galit na galit si Ruin, ngunit nang marinig niyang nangako si Bisu na tutulungan siyang ibalik ang lahat sa dati. Kapag siya ay umalis na, hindi na siya nagreklamo pa. Nang oras na ng kainan, habang umorder ng takeout, umorder na rin si Ruin ng isang bahagi para sa kanya. Nang makita ito, hindi nagpasalamat si Bisu kay Ruin. Ngunit sinisipan niya ito sa sobrang pagbukas ng pinto. Paano kung makita sila ng walang pusong reporter at ilagay sa front page ang tungkol sa kanilang pagsasama? Sinabi ni Ruin na siguradong mag-iingat siya sa susunod at ibinigay ang takeout sa kanya. Kahit gutom na si Bisu at umuugong na ang tiyan niya, nagmatigas pa rin siya at hindi ito tinanggap. Dahil sa galit, itinuring ni Ruin ang punching bag bilang si Bisu at inubos ang galit niya buong hapon, ngunit ito ay simula pa lamang. Matapos magbawas ng galit sa punching bag, nagplano si Ruin na maligo. Nang bigla niyang nakasalubong si Bisu sa pinto ng banyo. Nagkatinginan ang dalawa at itong 250 sentavo na lalaki na walang galang ay agad na sumingit. At hinayaan si Ruin na nakatayo lang sa labas. Matagal-tagal siyang hindi pa rin nawawala ang pagkainis. Ngayon, naintindihan na niya kung gaano kawalang ingat ang desisyon niyang pumayag na magsama sila noong araw na iyon. Pagkatapos maligo, alam din niya na hindi niya maaaring isuot ang basang damit. Si Bisu ay nahaharap din sa problemang iyon. Kaya, naisip niya ang isang paraan, sumigaw siya ng ilang beses sa labas. Siguradong walang makakarinig. Kaya tumakbo si Bisu palabas ng hubad. Ngunit bigla siyang tinawag ni Ruin. Buti na lang tinakpan ni Ruin ang kanyang mga mata at nagkunwari na wala siyang nakita kaya naresolba ang nakakahiyang sitwasyon. Nang malaman na masakit ang likod ni Bisu, maalalahanin siyang nagtanong kung gusto niya ng pain relief patch. Kahit nagmatigas si Bisu at sinabing hindi kailangan, salamat. Pero paglabas niya at nakita ang kahon ng patch, kinuha pa rin niya ito at nilagyan. Sa oras na ito, bumisita si Ruin sa nursing home upang makita ang kanyang ina dahil sa pagbuti ng kanyang kalagayan. Nagmungkahi ang kanyang ina na umuwi muna sa lumang bahay ng ilang araw. Labis itong ikinatuwa ni Ruin upang hindi mahirapan si Bisu na sobrang linis. Pag-uwi niya, agad na ipinaalam ni Ruin sa kanya na darating ang kanyang ina sa loob ng ilang araw at hiniling na lumipat muna siya pansamantala. Ang dahilan ay gusto niyang pansamantalang gawing katulad ng hitsura noong nabubuhay pa ang kanyang ama ang silid ni Bisu. Ngunit, hindi lang madaling pumayag si Bisu kundi tumulong pa siya kay Ruin sa pag-aayos upang magmukhang mas katulad ng dati. Nagkasama pa silang nagbitin ng larawan ni Ruin. Nang matapos sila sa paglilinis, gabi na. At ang tingin ni Ruin sa obsessive-compulsive disorder ni Bisu ay malaki na ang pagbabago.
Kinabukasan, umuwi ang ina ni Ruin sa bahay na matagal nang iniwan, at agad na bumalik ang magagandang alaala ng nakaraan, na nagpaiyak sa kanya. Kasabay nito, tumutulong si Bisu sa audio store ng kanyang kaibigan. Nang makita niya ang gitara, sa entablado, biglang sumiklab ang kanyang inspirasyon sa pagsusulat. Agad niyang ibinaba ang gitara at tumakbo pa uwi. Hindi nakakagulat, si Bisu pagkatapos lumipat ay hindi makasulat kahit isang bantas. Pagkatapos mag-isip-isip, nagpa siya si Bisu na lihim na bumalik sa dating silid. Siguradong, pagkaupo niya, tila na-injectan siya ng dugo ng manok at ang inspirasyon ay dumaloy ng walang tigil. Ang magagandang ideya ay patuloy na lumabas, walang kamalayan, umaga na at nakalimutan niya na nasa bahay pa pala ang nanay ni Ruin. Nang matuklasan ni Ruin, saka lang nagising si Bisu. Naku po! Habang nagmamadali silang mag-impake, biglang tumunog ang boses ng nanay ni Ruin mula sa likuran, na ikinagulat nilang dalawa. Nang lumingon sila, napagkamalan pala ng nanay ni Ruin si Bisu na kanyang asawa. Pagkatapos, masaya siyang gumawa para kay Bisu ng isang hapag ng kimchi na may sapat na lakas upang magdulot ng pandaigdigang. Upang mas kumain pa si Bisu, nagpakita pa siya ng pagmamahal sa harap ni Ruin na naglagay sa kanilang dalawa sa isang matinding nakakahiyang sitwasyon. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa isang self-service music bar. Matapos magmasid, buong tiwala na kinuha ni Bisu ang gitara na sinasabing tutugtugin niya para sa nanay ni Ruin. Ang paborito nitong kanta. Nang sabihin ng nanay na gusto niyang marinig ang Sempo Fairy, isang kanta. Nakaunti lang ang nakakaalam, mabilis na sinabi ni Ruin kay Bisu na huwag pahirapan ang sarili. Ngunit sinabi ni Bisu sa kanya na huwag siyang maliitin dahil mas magaling pa siya kaysa sa inaakala nito. Sa katunayan, hindi lang mahusay tumugtog ng gitara si Bisu, kundi ang boses niya ay napakainit at pino. Nang makita ang eksena sa harap niya, biglang kumabog ang puso ni Ruin. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap ng tawag si Ruin mula sa kanyang ahente. Sinabi sa kanya na pumunta agad sa technology company upang talakayin ang pag-renew ng kontrata sa pagiging brand ambassador, at idiniin na ang brand ambassador mismo ng technology company ang mamumuno sa pagkakataong ito na humihiling na personal siyang dumalo. Gayunpaman, nag-alinlangan si Ruin dahil nag-aalala siya tungkol sa kanyang ina. Nang marinig ito, kusang nag-alok si Bisu na tulungan siyang alagaan ang kanyang ina. Dapat ay may pananagutan din siya. Nang makita na magkasundo si Bisu at ang kanyang ina, panatag na lumabas si Ruin. Nang dumating siya sa punong tanggapan ng technology company, natuklasan niya na ang batang brand ambassador pala ay ang kanyang kababata. Lumabas na ang pangalan ng kaibigan ay Ruin, ang tagapagmana ng isang mayamang pamilya noong high school. Sila ay napakalapit na magkaibigan. Kahit nalihim na may gusto si Ruin kay Ruin noong panahong iyon dahil kailangan niyang mag-aral sa ibang bansa, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtapat. Pagkabalik niya sa bansa, nagkataon na naging kinatawan siya ng brand na si Ruin, ang modelo, kaya agad niyang inutusan ang kanyang assistant na makipag-ugnayan sa kanya. Dapat sana pagkatapos ng kontrata, ay isang sikat na little flower ang papalit na ambasador. Ngunit nagpa siya si Ruin na i-renew ang kontrata ni Ruin at itinaas pa ang antas ng kontrata sa pagiging global ambassador. Bagaman hindi naintindihan ni Ruin kung bakit ginawa iyon ni Ruin, ngunit labis pa rin siyang na-flatter. Pagkatapos permahan ang kontrata, inimbitahan ni Ruin si Ruin sa kanyang bahay para mag-catch up. Sa daan, hindi sila tumigil sa pag-uusap tungkol sa masasayang bagay noong nakaraan. Nang makarating, namangha si Ruin. Hindi niya inasahan na si Ruin pala ay pino magdekorasyon ng bahay at inilagay pa ang painting na iginuhit niya para kay Ruin noong nakaraan sa pinakamadaling makita. Labis itong nakaantig kay Ruin kaya ginawa niya ang lahat para magbalik tanaw sa magagandang alaala nilang dalawa. Si Ruin pa mismo ang naghanda ng isang baso ng lemon wine para kay Ruin. Gayunpaman, inakala ni Ruin na ang mga ginawa ni Ruin para sa kanya ay isa lamang mainit na pagtanggap sa pagitan ng magagaling na kaibigan. Kahit na ipinakita ni Ruin ang espesyal na pagmamahal para kay Ruin habang nag-uusap, hindi pa rin niya ito napansin. Kasabay nito, si Bisu ay nasa bahay at sumasayaw kasama ang nanay ni Ruin. Nang bumalik si Ruin, naabutan niya ang maaliwalas na sandaling ito. Sa isang iglap, naramdaman ni Ruin na nasa tabi niya ang kanyang ama. Nang makatulog ang nanay, hindi niya inasahan na ang isang taong tahimik tulad ni Bisu ay may ganoong kahinhinan. Ito ay nakaantig kay Ruin hanggang sa punto na siya ay luluhang-luha. Bumili siya ng 2 bote ng alak para pasalamatan siya sa pag-aalaga sa kanyang ina buong araw, at dahil naramdaman din ng kanyang inang may amnesia ang kagalakan na hindi pa niya nararanasan. Ngunit hindi inisip ni Bisu na ito ay ang kanyang merito. Sinabi niya na ang nanay niya ay talagang bumalik sa kanyang katinuan mula noong nakita ang music box noong tanghali. Nagpatuloy lang sa pagpapanggap dahil sa hiya at siya ay nakipagtulungan lamang sa pag-arte. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang kumabog ang puso ni Ruin. At ang maliit na usa sa loob niya ay tumibok ng mabilis at magulo. Hindi niya inasahan na ang lalaking nasa harapan niya ay napakabuti. Kinabukasan, pagkatapos ihatid ang nanay ni Ruin, nakita ni Bisu ang isang fan letter sa mailbox na para kay Ruin kaya dinala niya ito sa kanya. Gayunpaman, walang address at pangalan ng nagpadala sa sobre. Nang buksan, natigilan si Ruin sandali, sa loob ay may punit-punit na larawan ni Ruin kasama ang mga salitang nagmumura. Ngunit hindi niya ito pinansin. Pagkatapos itong ilagay sa kabinet, nagtungo siya sa kumpanya para sukatin ang gown para sa nalalapit na award ceremony. Pagkatapos makumpirma ang stylist, kinuha ang gown at aayusin sana, ngunit tinawag siyang pabalik ni Ruin, sinabing iwan na lang sa kanya ang gown at idinagdag na mas
Maginhawa kung susukatin ni Ruin sa bahay sa gabi, ngunit nagpakita ang stylist ng intensyon na sumama sa kanila pauwi, upang hindi malaman ng iba na nakatira siya kasama si Bisu, nagdahilan na lang si Ruin. Nabaguhan pa lang ang stylist, at ayaw niya itong mag-overtime para tumanggi. Kahit na pumayag ang stylist sa panlabas, ngunit pagkaalis nila agad siyang nagpakita ng pagkadismaya at isang makahulugang ekspresyon. Sa gabi, si Ruin ay nakaupo sa sofa at nagme-memorize ng kanyang mga linya para sa award ceremony nang dumating si Bisu upang paalalahanan siyang mag-ingat sa pagdalo sa seremonya. Dahil ang liham ay naglalaman ng sumpa na siya ay mahuhulog sa bangin sa pinakamaliwanag na sandali na malinaw na tumutukoy sa award ceremony. Ngunit hindi pa rin pinansin ni Ruin ang sinabi niya. Kinabukasan, habang naghahanda, si Ruin ng kanyang gown sa dressing room, pumasok si Bisu. Nang makita niya ang isang Ruin na maganda na parang diwata sa kanyang harapan, biglang tumibok ang puso niya at tuluyan niyang nakalimutan ang orihinal na layunin niya sa paghahanap sa kanya. Matagal-tagal pa bago niya naalala na pumunta siya para paalalahanan si Ruin na mag-ingat dahil lagi niyang nararamdaman na ang masamang tao ay nagtatago sa tabi niya. Kaya, pagkatapos suriin ang bawat sulok, umalis siya ng may kapayapaan ng isip. Kasabay nito, dinala rin ni Ruin ang prutas para hanapin si Ruin. Habang nag-uusap, biglang binanggit ni Ruin ang stylist. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang taong ito sa isang lugar ngunit hindi niya maalala. Sinabi ni Ruin sa kanya na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Bilang isang nangungunang bituin na kilala niya ang napakaraming tao, paanong maaalala niya silang lahat? Sumang-ayon din si Ruin. Hindi nila inaasahan na narinig ang kanilang pag-uusap ng stylist na nakatayo sa labas ng pinto. Sobrang ikinagalit nito sa kanya. Kaya, habang hindi nakatingin si Ruin, palihim siyang naglagay ng kung ano sa inumin nito. Nang matapos ni Ruin ang unang yugto ng paggawad at bumalik upang magpahinga, nagkunwari ang stylist na nagmamalasakit at inabot ang baso. Walang pag-aalinlangan, ininom ni Ruin at kaagad siyang nawala ng malay. Nang magising siya, nakatali na ang dalawang kamay niya. Sa sandaling ito, ipinakita ng stylist ang kanyang tunay na masamang mukha at kinwestiyon si Ruin. Bakit binigyan kita ng napakaraming pagkakataon pero hindi mo pa rin ako maalala? Ang mga salita ng stylist ay nagdulot kay Ruin ng matinding takot at panginginig. Patuloy siyang umiyak at nagmakaawa sa stylist na patawarin siya. Ngunit hindi lamang binaliwala ng stylist kundi tinakpan pa ang bibig niya. Pagkatapos, kinalagkad niya si Ruin sa isang maliit na silid. Sinabi niya kay Ruin na gusto lamang niya itong pabagsakin. Sa pinakamaliwanag na sandali, sa oras na ito, handa nang magsimula ang ikalawang bahagi ng seremonya ng paggawad. Gayunpaman, hindi pa rin mahanap ng mga kawani si Ruin. Sa gitna ng kanilang paghahanap, sa lahat ng dako, biglang nakita ni Bisu ang stylist na may hawak na damit ni Ruin at lumalabas. Agad niyang napagtanto na may mali, kaya nagmamadali siyang bumalik sa dressing room upang maghanap. Tunay nga, natagpuan niya si Ruin sa maliit na silid. Sa oras na ito, pagod na siya at nakahando sa isasahig. Agad na binuhat ni Bisu si Ruin palabas at niyakap siya ng mahigpit na para bang ayaw niyang makaranas pa siya ng kahit kaunting sakit. At ang eksenang ito ay nasaksihan ni Ruin na kararating lang. Kahit napakiramdam niya ay siya ay medyo sobra, agad siyang sumulong upang suriin ang sitwasyon. Sa pagkakita sa kanilang dalawa na nagmamalasakitan, isang hindi maipaliwanag, sakit ang sumidhi sa puso ni Ruin. Kinabukasan, nang pumunta si Ruin sa istasyon ng pulisya, upang makita ang stylist, nalaman niyang matagal na palang matapat na tagahanga ng stylist si Ruin mula panoong nagsimula siya, dahil sinabi ni Ruin sa kanya na nais niyang magtrabaho silang magkasama. Sa loob ng maraming taon, hindi tumigil ang stylist sa pagsisikap na mapalapit kay Ruin. Ngunit nang matupad ang kanyang pangarap, natuklasan niya na matagal na siyang nakalimutan ni Ruin. Kaya sa galit, nagawa niya ang mga labis-labis na pagkilos. Na iyon, nang makauwi, ikinuwento ni Ruin ang lahat kay Bisu. Hindi talaga niya maintindihan kung bakit may isang taong kayang sirain ang sarili dahil sa mga walang kabuluhan at hindi tiyak na bagay. Pagkatapos ng insidente, nagkaroon ng kakaibang damdamin si Bisu para kay Ruin. Hindi lang siya nagkusang gumawa ng gatas para dito, kundi nagkaroon din siya ng guni-guni kahit habang natutulog. Ang panunukso ni Ruin sa panaginip ay agad nagpatakot sa kanya at napalabas sa ilalim ng kama. Dahil puro larawan ni Ruin ang nasa isip niya nang buksan niya ang computer, puro rin ito si Ruin. Dahil hindi na matiis, gusto lang ni Bisu na uminom ng tubig upang kumalma. Gayunpaman, ang anino ni Ruin ay nasa lahat ng dako. Kahit sa sahig o habang lumilingon, hindi siya makatakas sa kamay nito. Kaya gusto na lang ni Bisu na tawagin ang kanyang ina, hanggang sa lumabas si Ruin mula sa banyo. Doon lang natauhan si Bisu at nagtatakang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Nang araw na iyon, pag uwi ni Bisu, bigla niyang nakita ang kanyang ina, si Haejin, na nakatayo sa harap ng pinto at naghihintay. Labis itong ikinabahala ni Bisu, dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ina na nakatira sila ni Ruin ng magkasama. Palagi niyang inilihim ang kanyang tirahan tuwing magtatanong ang kanyang ina. Hindi niya inasahan na malalaman ni Haejin ang address mula sa kumpanya ng paglilipat. Napilitan siyang magsinungaling na inuupahan lang ni Ruin ang bahay na ito. Ngunit paano malulusutan ng maliit na panlilinlang ni Bisu si Haejin? Sa simula, gusto lang niyang tingnan kung paano namumuhay ang kanyang anak. Ngayon, siya ay nagbago at naging isang pribadong detective, naghahanap ng mga pahiwatig ni Ruin saan man.
Kahit anong gawin ni Bisu para pigilan, nakita pa rin ni Hejin ang litrato ni Ruin sa silid niya. Sasabihin pa lang ni Bisu ang paliwanag, biglang may tunog ng pagbukas ng pinto sa labas. Binuksan ni Hejin ang bintana at tumingin. Tunay nga, natuklasan niya ang lihim na pagtira ng magkasama ng kanyang anak at ni Ruin. Kaya, umupo siya at tinanong si Ruin kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Ruin na dahil tanging dito lamang nagkakaroon ng inspirasyon si Bisu. Kaya upang makatanggap ng script ng mabilis, pinaupa niya ang silid trabaho sa kanya. Malinaw na ayaw marinig ni Hejin ang paliwanag na ito. Ang mas gusto niyang malaman ay kung nagde-date ba silang dalawa. Matapos makakuha ng negatibong sagot mula sa kanilang dalawa, umalis na lang siya. Nang may pag-unawa, kinabukasan, dinala ni Hejin ang ina ni Ruin, si Dongho, sa tindahan ng audio ng isang matandang kaibigan. Habang masaya silang nag-uusap, biglang naalaala ni Dongho na malapit lang din nakatira ang kanyang anak upang ipagyabang na may bituin sila. Agad siyang tumawag kay Ruin at pinapunta ito sandali. Hindi inaasahan pagkatapos matanggap ang tawag si Ruin. Dinala pa rin si Bisu. Nagulat ang dalawang ina nang makita ito. Hindi nila inasahan na magkakakilala ang lahat ng tao sa bahay na ito. Kaya, nagkunwari ang dalawang ina na lalabas upang pag-usapan ang pagsasama ng dalawa. Nang pumasok sila, nagkunwari silang galit at pinalaya silang dalawa na nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanila sa bahay buong gabi. Sa totoo lang, ang kanilang layunin ay pag-usapan kung paano sila pagsasamahin. Tunay nga, kinabukasan, si Ruin ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina na naghihimok sa kanyang makipag-date at sinabing ang taong makikipag-date ay ang anak ng isang kakilala na matangkad, gwapo. Maganda ang tindig at nakaistilong manamit. Ginamit sana ni Ruin si Bisu bilang dahilan para tumanggi, ngunit hindi binigyan ng kanyang ina ng pagkakataon. Sinabing kung hindi komportable dahil kay Bisu, ayos lang. Walang nagawa, pumayag si Ruin, ngunit nang dumating siya sa tagpuan, nalaman niyang ang kanyang kadate ay si Bisu pala. Lumalabas na ang lahat ay inayos ng dalawang ina dahil nakarating na rin lang sila, nagpasya silang gawin ang buong proseso ng isang date. Sa pamamagitan ng malalim na pag-uusap, ang puso ng dalawa ay unti-unting nagkalapit. Nang sumigla ang emosyon, nagmungkahi si Bisu na pumunta sa music room upang pakinggan ang kantang nagpasikat sa kanya. Sa maliit na espasyo na ito, hindi napigilan ng dalawa ang kanilang sarili na kiligin. Sa ilalim ng musika, mas naging kaibig-ibig at nakakakilig. Si Ruin, hindi rin napigilan ni Bisu na umamin kay Ruin. Inamin niya na dati, umayag siyang tumira kasama siya dahil gusto niyang makahanap ng inspirasyon sa pagsulat. Ngunit simula nang makulong si Ruin sa maliit na silid, nahulog na siya sa pag-ibig dito. Nang marinig ito, hindi agad pumayag si Ruin at humingi ng kaunting oras upang mag-isip. Kasabay nito, ang pagsasama nilang dalawa ay natuklasan ng isang walang prinsipyong reporter. Para maabot ang EFA at makatanggap ng end-of-year bonus, inihanda niyang ilabas ang sensasyonal na balita sa front page. Nalaman ito ni Ruin upang protektahan ang babaeng mahal niya. Matapang siyang nagpunta sa reporter. Binalaan niya ito na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanilang brand ambassador dahil kung hindi, ay idedemanda siya ng paninirang puri at libelo hanggang sa ang tanging matira na lang ay ang kanyang kalsonsilyo. Kasabay nito, idineklara rin niyang nagde-date sila ni Ruin. Pagkatapos, pumunta si Ruin para makita sina Ruin at Bisu at ipaalam sa kanila na natuklasan ng reporter ang kanilang pagsasama upang mapawi ang epekto ng tsismis sa tatak at makontrol ang sitwasyon. Nagpasya si Ruin na bukas niya ilalabas ang balita na nagde-date sila ni Ruin. Nang marinig ito, hindi sumang-ayon si Bisu. Bakit ang chismis niya at ni Ruin ay nakakaapekto sa tatak pero kay Ruin ay hindi? Sumagot si Ruin kumpara sa kwento ng isang nangungunang bituin at isang sikat na manunulat na hindi pa kasal ngunit nagsasama. Hindi ba mas maganda ang kwento ng matagal ng magkaibigan na nagkainlaban kaysa sa kwento ng apoy na malapit sa dayami? Idinagdag din niya na pagkatapos kumalma ang sitwasyon, ilalabas niya ang balita ng kanilang paghihiwalay at wala nang magbibigay pansin. Nang marinig ito, sumang-ayon din si Ruin sa ideya ni Ruin na ikinagulat ni Bisu. Ngayon lang ako umamin kay Ruin at tinanggihan pero ngayon, wala siyang pag-aalinlangan na sumang-ayon kay Ruin. Lubos na nalungkot si Bisu, may balak siyang magsalita ngunit nilunok na lang ang kanyang sasabihin. Upang maiwasan na makita ang eksenang ito, nagdahilan si Bisu na umalis sa kanyang pag-uwi. Patuloy na naaalala ni Bisu ang mga sinabi ng kanyang ina sa kanya. Sa mga sumunod na araw, walang ganang kumilos si Bisu at malungkot kahit sa tindahan ng kanyang kaibigan. Sa sandaling ito, tinawagan si Bisu ng doktor at sinabing ang kanyang ina ay maihuling yugto ng cancer. Natigilan si Bisu, ngayon gusto lang niyang makita ang kanyang ina at tanungin siya kung bakit niya inilihim sa kanya, ngunit nang marinig niyang nagbitiw na ang kanyang ina sa trabaho niya, ang tanging layunin ay makita ang kanyang anak, nang mas madalas sa natitirang mga araw. Sa pag-iisip nito, labis na nagsisi si Bisu. Kaya kinabukasan, nagkusa siyang tawagan ang kanyang ina at sinamahan siyang bumili ng damit at sinamahan din ang kanyang ina sa tindahan ng ginto upang bumili ng isang nap na diamante para sa kanyang magiging manugang. Ngayon, gusto lang niyang gugulin ang natitirang mga araw kasama ang kanyang ina at dahan-dahang makabawi sa kanyang mga nagawang pagkakamali noon. Kasabay nito, masigla ring nililigawan ni Ruin si Ruin.
Hindi lang siya gumastos ng malaking halaga para sa isisi ng kanilang relasyon kundi pilit din niyang dinala si Ruin sa kumpanya upang makilala ang kanyang ate. Kahit pagkatapos ng shooting ng commercial, sa Japan niyang ipinakita ang kanyang pagmamahal kay Ruin sa harap ng lahat ng empleyado. Sa gabi, pag-uwi ni Bisu, may narinig siyang tumawag sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya na ito pala ang kanyang malakas na karibal, na si Ruin at siya ay matagumpay na inangkin ang kanyang kusina. Mas nakakamatay pa, napakabait ni Ruin kay Ruin. Sa mismong harapan ni Bisu na may mental, at agad na nakadama ng may hindi tama. Upang ipahayag ang kanyang pagmamay-ari pagkatapos nilang umupo, agad na. Lumapit si Bisu sa kanila, sinadyang tawaging Miss si Ruin. Halos mahulog ang panga ni Ruin at agad siyang nagtanong kay Bisu ng ilang beses. Hindi inaasahan, hindi lang naging madali para kay Bisu ang pagtawag, kundi sinabi pa niya na ito ang tawagan na napagkasunduan nila noong sila ay nagsasama. Nang marinig ito, sinabi ni Ruin na susubukan din niyang masanay. Ang cheesy na eksenang ito ay nagbigay ng goosebumps kay Ruin na nakatayo sa tabi. Nang makitang nakamit na ang layunin, tinapos na ang masarap na kape.